Basa. Aksidente lamang ba talaga ang pagkamatay ni Rene Bartibonia at Divine Adili? Habang lumabas sa investigasyon ang ulat na nagsabing pagkalunod ang naging sanhi ng pagkamatay, may mga tanong na hanggang ngayon ay patuloy na bumababag sa publiko. Kung isa lamang itong trahedya dulot ng kalikasan, bakit tila hindi agad nasiyahan ang ilang investigador sa mga unang paliwanag? Mas lalong umugong ang mga haka-haka nang pumasok sa kaso ang CIDG upang magsagawa ng mas malalim na investigasyon. May mga detalye bang hindi pa nalilinaw? O may mga pangyayari hindi tugma sa unang bersyon ng mga ulat? Sa dokumentaryong ito, susuriin natin ang mga pangyayari bago ang trahedya, ang mga lumabas na ulat, at ang mga tanong na hanggang ngayon ay naghahanap pa rin ng kasagutan. Ano nga ba ang totoo nangyari kina Rene Bartibonia at Divine Adili? Bago natin talakayin ang pangyayaring humantong sa trahedya, kilalalin muna natin ang dalawang individual na naging sentro ng kasong ito. Si Rene Bartibonia at si Divine Adili ay kapwa mga kabataang atleta na may pangarap at dedikasyon sa kanilang napiling larangan. Tulad ng maraming estudyanteng atleta, bahagi ng kanilang buhay ang mahigpit na pagsasanay, disiplina at pakikipagtulungan sa kanilang mga kasamahan sa kuupunan. Sa mga taong nakakilala sa kanila, inilarawan din sila bilang masisipag at determinado sa kanilang mga layunin. Ang kanilang mga araw ay umikot sa pag-aaral, pagsasanay at paghahanda para sa mga kompetisyon at aktibidad ng kanilang kupunan. Ngunit noong taong 2026, isang team building activity na inaasahang magpapalakas ng samahan at pagkakaisa ng grupo ang nauwi sa isang trahedyang yumanig hindi lamang sa kanilang mga pamilya at kaibigan, kundi maging sa buong bansa. Sa halip na maging alaala ng pagkakaibigan at pagtutulungan, ang naturang aktibidad ay naging sentro ng mga tanong, kontrobersya at investigasyon. Habang unti-unting lumalabas ang mga detalye ng insidente, mas lalo namang nadagdagan ang mga katanungan, naghahanap ng kasagutan. Ano nga ba ang tunay na nangyari sa araw na yun? At paano nauwi sa trahedya ang isang aktibidad na dapat sana para sa pagkakaisa sa isang kupunan? Noong Hunyo 8, 2026, nagtungo ang mga miyembro ng Ateneo Blue Eagles sa Hermanos Leisure Farm and Surf Camp na matatagpuan sa Barangay Libis, Dipaculaw, Aurora para sa isang team building activity. Layunin na naturang pagtitipon na palakasin ang samahan, tiwala at koordinasyon ng bawat miyembro ng kupunan sa pamamagitan ng iba't ibang outdoor activities at group exercise. Sa mga unang oras ng aktibidad, tila maayos namang nagpapatuloy ang programa. Ngunit pagsapit ng bandang alas 2:40 ng hapon, isang trahedya biglang naganap. Ang isang araw na dapat sana'y nakalaan para sa pagkakaisa at pagbuo ng mas matibay na samahan ay nauwi sa pagkamatay ni Rene Bartibonia at Divine Adili. Ang insidente ito ay agad na nagdulot ng matinding pagkabigla sa kanilang mga kasamahan, pamilya at sa buong komunidad ng palakasan. Mula sa isang ordinaryong team building activity, mabilis na naging sentro ng pambansang atensyon ang pangyayari. Habang nagsisimulang lumabas ang mga detalye ng insidente, dumarami rin ang mga tanong tungkol sa kung ano nga ba talaga ang nangyari sa loob ng mga oras na yun. At dito nagsimula ang isang investigasyon
na maghahanap ng mga sagot sa trahedyang hanggang ngayon ay patuloy na pinag-usapan ng publiko. Matapos ang trahedya, agad na nagsagawa ng imbestigasyon ang mga otoridad upang matukoy ang tunay na nangyari kina Rene Batterbonia at Divine Adili. Ayon sa mga unang ulat ng Philippine National Police sa Aurora, ang insidente ay itinuturing na isang trahedya dulot ng natural na pangyayari at hindi umano nagpakita ng agarang indikasyon ng foul play. Batay sa mga impormasyon inilabas noong panahon niyon, lumilitaw na ang pagkamatay ng dalawa ay may kaugnayan sa pagkalunod habang isinisagawa ang aktibidad. Nabanggit din sa mga ulat na may mga lifeguard na nakatalaga sa lugar sa oras ng insidente. Ayon sa mga pahayag na nakalap ng mga investigador, walang agarang obserbasyon ang nagtuturo na sinasadyang pananakip o anumang krimen na maaaring naganap bago ang trahedya. Dagdag pa rito, ayon sa mga paunang pagsusuri at impormasyon inilabas ng mga otoridad, wala ang mga nakitang malinaw na palatandaan na agad nagpatutunay ng ibang sanhi ng pagkamatay maliban sa naunang natukoy sa investigasyon. Gayunpaman, sa kabila ng mga paunang konklusyon nito, hindi agad natapos ang usapin. Habang lumalabas ang iba pang mga detalye at testimonya, nagsimula magkaroon ng mga panawagan para sa mas malalim na pagsusuri sa buong pangyayari. Dahil dito, ang kaso ay patuloy na naging sentro ng atensyon ng publiko habang hinihintay ng marami ang mas malinaw na mga kasagutan tungkol sa pangyayaring naganap noong araw ng trahedya. Ngunit, dito nagkaroon ng malaking pagbabago ang direksyon ng kaso. Habang unti-unti na tinatanggap ng publiko ang mga paunang ulat na nagsasabing aksidenteng pagkalunod ang naging sanhi ng trahedya, isang bagong hakba ang ginagawa ng pamilya ni Rene Batterbonia. Hindi sila agad nakontento sa mga unang resulta ng investigasyon. Dahil dito, humiling ang pamilya ng mas malalim na pagsusuri kabilang ang autopsy, examination upang mas malinaw na matukoy ang eksaktong sanhi ng pagkamatay. Kasabay nito, naging bahagi na rin ng investigasyon ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG at ang National Bureau of Investigation o NBI. Habang nagpapatuloy ang kanilang pagsusuri, lumitaw ang ilang katanungan ng nais ding mabigyang linaw ng mga investigador. Ayon sa mga pahayag na iniulat mula sa mga paunang investigasyon, isa sa mga tanong na sinusuri ay kung bakit napunta ang mga kalahok sa bahagi ng dagat na sinasabing may malakas na alon at mas mapanganib na kondisyon. Isa rin sa mga detalyeng pinag-aaralan ay ang ulat na ang insidente ay naganap sa lugar na malayo sa mismong dalampasigan. Dahil dito, nais ng mga investigador na malaman ang buong pagkasunod-sunod na mga pangyayari at kung nasunod ba ang lahat ng kinakailangan safety measures bago naganap ang trahedya. Sa puntong ito, wala pang pinal na konklusyon ang CIDG at NBI kung ano ang nangyari ay isang insidente lamang o kung may mga iba pang mga pangyayari na dapat siyasatin. Gayunpaman, malinaw na ang kaso ay hindi pa tuluyang nagsasara at marami pang katanungan ang naghihintay ng kasagutan. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, isang tanong ang nanatili sa isip ng publiko. Ano nga ba talaga ang nangyari sa loob ng huling minuto bago naganap ang trahedyang ito? Makalipas ang mga linggo ng investigasyon, nanatili pa rin palaisipan para sa marami ang tunay na nangyari noong araw na iyon sa baybayin ng Aurora.
Sa isang panig, may mga paunang ulat na nagsasabi ang trahedya ay dulot ng pagkalunod at walang agarang palatandaan ng foul play. Ngunit sa kabilang panig, may mga katanungan na patuloy na ibinabago ng pamilya, ng publiko at maging ng mga investigador na nais mabigyan linaw ang bawat detalye ng insidente. Ano nga ba ang eksaktong nangyari sa mga huling sandali bago nawala sina Rene Bartibonilla at Divine Adili? Nasunod ba ang kinakailangan ng safety protocols? At mayroon bang mga detalye na hindi pa nalalantad sa publiko? Habang patuloy na naghahanap ng mga kasagutan ang mga otoridad, dalawang buhay ang hindi na maibabalik. Ang trahedya ito ay nagsisilbing paalala na sa bawat aktibidad na may kaakibat na panganib, ang kaligtasan ay dapat manatiling pangunahing prioridad. Sa gayon, ang tanging hinihiling ng kanilang mga pamilya ay ang buong katotohanan. Ano bang ito? Sapagkat para sa mga naiwan, ang pinakamahalagang sagot ay hindi kung sino ang dapat sisihin, kundi kung ano talaga ang nangyari. At hanggang sa tuluyan mabuo ang kabuang larawan ng insidente, manatiling bukas ang isa sa pinakamahalagang tanong. Trahedyang dulot lamang ba ito ng kalikasan o may mga bahagi pa ng kwento na naghihintay na mabunyag?